Guys, good evening, magandang gabi sa inyong lahat dyan. Ako'y ginabi na pag-uwi dahil matagal ang meeting namin ni Arabuhok. Grabe, nabot ako ng traffic. Saan kaya ako makauwi nito sa bahay namin? Mas hour na. Kaya ganito na ang daan ngayon. Sobrang traffic mga kapatid. Parang ano lang din, parang Pilipinas lang din. Pag inabot ka ng gabi sa Pilipinas, abutin ka ng traffic, lalo na dyan sa EDSA. Parang ganito na rin dito, oh. Pero ano naman, tumatakbo naman ang dahan-dahan. At least ano, di ka mabuboring kasi tumatakbo naman siya ng dahan-dahan. Kaso nga lang, hindi siya mabilis. Nasa mga GC natin, hindi ko na kayo isa-isahin, alam na yun kung sino kayo guys. Ito yung lugar namin, oh. May mga punong kahoy, parang nasa Pilipinas dyan. Alam nyo ba yung mga punong kahoy na yan? Ano yan? Hindi talaga yan nabubuhay dito sa disyerto. Kasi itong dinadaanan ko, ano to disyerto talaga to. Kumbaga, ginawa na lang ng, binuhusan na lang ng simento para may magawang kalsada. Yun na yung mga kahoy na yan. Ano yan? Kaya nabubuhay yan guys. Kasi ang ilalim yan is mayroong mga hose. Mayroong tubig na dumadalo dyan, kaya nabubuhay yung mga puno na yan. Ayan, oh. Ano yan? By oras yan. Kung anong oras paanuhin yung tubig. Kaya magugulat ka dito. Puro buhangin yung dito, pero nabubuhay yung mga punong kahoy. Kasi ginawa talaga ng paraan. Nilagyan ng hose yung ilalim para mabuhay lang yung tubig mabuhay lang yung mga kahoy na yan, at saka may may mga abuno. Kaya nabuhay ang mga kahoy na yan. Ganon dito ka ginawa nila ng paraan. Kahit ngayon mga ibon guys, mga ibon dito na iba-ibang ibon, hindi naman talaga yan dito, hindi talaga, kumbaga di katulad sa Pilipinas na andyan yung mga ibon Dito binibili nila yan sa ibang lugar, tapos dito na pinapadami. Magugulat ka nga dito, mayroong mga ibon na nakikita mo sa Pilipinas, parang lalo na yung uwak. Kung magugulat ka dito, bakit may uwak dito sa sa mga punong kahoy. May ibang ibon. Hindi naman lahat na ibon dito na nakikita mo sa Pilipinas, pero magugulat ka na lang bakit may mga ibon dito na na nandito sa Dubai. Kasi pala yan, binibili nila sa mga Asian countries, pinapadami. Kaya may mga ibon dito. Yung manok, normal lang yung manok na native. Mayroon ding manok na native dito Parang parang manok din natin. Siguro yan, galing din sa ibang bansa yan, pinapadami dito yung mga manok na native. So ang wala kang makita dito na hayop, yung bawal sa kanila, yung baboy. Wala kang makita dito. Baboy na nag-aalaga. Baka wala din. Kambing meron sa disyerto. Meron dito kambing, yung camel, saka yung tinatawag nilang muton, yung parang kambing din. So meron dito. Aso, wala kang makitang asong askal dito. Bawal dito yung asong askal. Pati meron ka makitang pusa, yung mga pusa sa daan, mga pusang askal. Pero yan, pinapakain ng mga ng mga dumadaan. Pero pusa naman dito, kailangan mong kuhanan ng yung halimbawa mag-alaga ka ng pusa, kailangan mong kuhanan ng passport, pati aso. Ipa-register mo sa kung sa Pilipinas, yung Bureau of Health. Katunayan na walang sakit yung alaga mong pusa at saka aso. Ganon dito.
Pwede mong iuwi yan kasi may passport yan eh. Halimbawa may pusa kang alaga, gusto mong iuwi sa Pilipinas, pwede mong iuwi kasi may passport. Kaso lang may bayad. Ganon dito guys sa ibang bansa. Kami may alaga kaming pusa sa bahay. May passport yun, binili ng anak ko. Pwedeng iuwi. Ganun dito kahalaga mga mga hayop. Kailangan mong kuhanan ng passport, tsaka yan, paturukan mo ng anti-rabies. Kasi mahirap pag nakagat ka, makamlot ka. Kailangan may anti-rabies yan. Ganun dito sa ibang bansa. Pag nag-alaga ka ng hayop, magastos din kasi pagunahan mo every buwan, pagkain, papaano mo pa, papagroom mo pa, papalinisan mo pa. Magastos din dito pag may alaga kang aso at saka pusa. Hindi katulad sa Pilipinas pwede mo lang pakainin ng mga tira-tira, mga buto-buto. Dito talagang bilhan mo siya ng dog food o kaya cat food. Ganun dito ang mag-alaga ng hayop. Ayan guys, malapit na ako dito sa amin. Ayan ay mga bahay nakikita na. Matraffic kasi pasok na ng ng mga bahay dyan. Maliit na lang ang daan. Dalawa na lang ang daan, two-way. 2 lane. Inabot na ako ng gabi. Ayan guys, ang aming tahanan dito sa Dubai. Itong lugar na to, ang daming Pilipinong nakatira dito. Pag sumakay ka nga ng taxi, sabihin mo sa taxi driver, hatid mo ako sa tawag kasi dito sa lugar na to, Satwa. Sabihin ng driver, oh, it's not Satwa my friend, that one is a Little Manila. Diba? Little Manila daw ang tawag dito kasi kaya tinatawag to ng Little Manila tong lugar na to. Napakaraming Pilipino dito, halos masalubong mo pero puro Pilipino. Parang nasa Pilipinas na nakangalang Hindi mo naisip na nandito ka pala sa abroad. Ganon dito guys. Parang nasa Pilipinas lang ang pakiramdam mo. Kasi napakaraming Pilipino dito talaga, lalo na pag Sabado at Linggo. Siyempre yung mga nagtatrabaho sa bahay, nagdi-day off yan, dito ang puntahan nila. Yan, may mga tagpuan yan. May mga katagpo sila. Mga kaibigan nila, mga syuta-syuta, mga ibang lahi. Siyempre yung mga tatrabaho sa bahay, may mga syuta-syuta yan guys. Mga mga Indiano, mga Pakistan, Egyptian, Bangladesh, pang lugar nandito. Maraming mga Sri Lankan. Ay nako, hinarangan na ako dito sa sasakyan na to, hindi na ako makadaan. Nepali, ayan, mga syuta ng mga kabayan dito. Yan ang mga syuta-syuta nila, lalo na yung mga nagtatrabaho sa bahay. Yan mga syuta-syuta nila guys. Tapos lulukuhin din naman sila ng mga mga lahi na yan kasi may mga asawa naman sa lugar nila yan. Kawawa lang mga rito, mga Pilipina. Syuta-syuta ng mga ibang lahi. Tapos ang problema pa, yung mga ibang Pilipina dito, hindi ko naman sinisiraan ha. May mga pamilya sa Pilipinas, may mga asawa sa Pilipinas. Kawawa nga lang ang dito kawawa lang yung mga asawa nila sa Pilipinas, hindi alam. Hindi naman lahat ha, pero karamihan talaga.
may asawa sa Pilipinas, nagsyuta-syuta sila rito. Ganun karamihan dito guys. Ito ang lugar namin, oh. Ayan, oh. Malapit na ako. May malapit na sa aming bahay. Ayan, maraming naglalakad sa kalsada. Ganun guys ang ano rito, ang takbo ng mga nag-a-abroad dito. Mga kabayan nagsyuta-syuta ng mga ibang lahi. Mahirap naman din ano, buhay nila yan eh. Mahirap pakialaman natin yung buhay nila eh. Yan. Kaya pag Linggo, ayan, lumalabas yung mga yan. Dito sa lugar na to ang tagpuan nila. Mga kabayan natin na nagtatrabaho sa bahay. Kawawa nga yung ano nila, yung mga asawa nila sa Pilipinas. May asawa sa Pilipinas tapos may mga syuta-syuta dito. Halos talaga karamihan. Itong buhay sa ano eh, sa abroad. Kasi kaya nagawa nila yan kasi alam nyo, itong Dubai open city kasi. Yung ano dito walang pakialam kung anong gagawin mo, basta ang bawal lang dito, bawal kang gumawa ng kalokohan. Pero pag mga ganong bagay, mga syuta-syuta, walang pakialam yung ano dito. Walang pakialam. Pwede mong gawin kung anong gusto mo. Malahi na yan. Ay, ako'y malapit na. Hop, padaanin mo ako. Ayan yung ano na yan, oh, yung tumbok na yan, namin na yan, building na namin yan. Yan na yung building namin. Hirap ng ano dito, manirahan ng, ang mahal dito guys ng ano, ng tirahan. Para ka nang nag-uupa sa Manila ng condominium. Grabe ang mahal ng ano dito. Swerte dito may mga accommodation, pero pag nagli-live out ka, nako. Ayan o, yung Lolo na yan, Lolo Supermarket, yan yung building namin. Diyan kami sa taas. Yung baba niyan, supermarket. So ako'y papasok na sa parking dahil may parking tong building namin. Ako'y magpaparada na dyan sa parking sa baba. Ako'y papasok na dito sa parking guys. Ay, thank you Lord, nakarating din na walang aberya.